Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na dalhin ko ang isang katotohanan na magmulat sa atin sa buhay na ito. So, ayon po sa ating nabasa ngayon, ito po'y paghahanda ng ating tagapagligtas bago siya magministeryo. Na kung saan pinasimula ng ating Panginoong Hesukristo ang mga bagay na inuutos ng Diyos Ama. So, sa gabing ito, pinamagatan ko po itong the John 3:16. Amen. So, the John 3:16, ayon po sa talatang yon, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang nagiging laman ng binabasa nating talata ng Matthew chapter 4 verse 1 to 4. Na kung saan dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay pumarito sa daigdig na ito upang personal niyang i-demonstrate ang katotohanan patungkol po sa kalooban ng Diyos Ama. So, bago po ako magpatuloy, nais ko po munang sabanggitin ng mga talatang nagmumula mismo sa bibig ng ating tagapagligtas na magiging inline po siya doon sa talata ng John 3:16. Sabi po ng John chapter 6 verse 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. John chapter 4 verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. So mga kapatid, sa talatang ito, magkakaroon po tayo ng guide kung bakit at kung paano po nilupig ng ating tagapagligtas si Satanas. Amen. So, sabi po rito, ang kalooban ng Diyos Ama ay to save the sinner. Amen. Hayaan niyo mo muna akong pasadahan natin ito sapagkat ito'y mga bagay na makikita natin kung paano po ang ating Panginoong Hesukristo ay gumawa. Sabi po ng John chapter 4 verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Romans chapter 8 verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa kinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Romans chapter 5, verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun po yung mga talatang makikita natin ang kalooban ng Diyos Ama. Amen. Ngayon, gusto ko rin pong pasadahan ang kalooban ni Satanas. Ang kalooban po ni Satanas, to sin. Amen. Sa Diyos Ama, to save the sinner. Pero si Satanas, nais niya ang tao ay magkakasala. Amen. John chapter 8, verse 44, ang sabi po dyan, ang dyablo, ang inyong ama, at ang gusto
ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So dito po sa talatang ito, nagpapahiwatig na kung paano po si Satanas ay hindi pumanig sa katotohanan sapagkat nais niya ang tao ay magkasala. Amen. Ngayon sa Genesis chapter 3, verse 1 to 5, ang sabi po rito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na sa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Amen. So, yun ang mga ginawa ni Satanas nung unang taong si Adan. Ngayon, nais ko po siyang dalhin doon sa panahon po ng ating tagapagligtas. Matthew chapter 4, verse 3. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Amen. Mga kapatid, dito po, makikita po natin kung ano ang layunin ni Satanas. At makikita po natin dito na ang unang taong nilikha ng Diyos na si Adan, na nandoon na ang lahat ng bagay at wala na siyang pangangailangan pa. Pero nagawa niyang tuksuin ang nilalang ng Diyos upang hindi niya maranasan ang masaganang pamumuhay na kasama ang Diyos. Amen po. At makikita po natin dito mga kapatid, nagtagumpay po si Satanas. Ngayon sa panahon ng pagdating ng ating tagapagligtas, dumating din siya dahil meron din po siyang layunin ayon po sa kalooban ng Diyos Ama. Nung siya'y magsimula sa ministeryong pinagawa ng Diyos, dumating din si Satanas. Ang sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Kini-question ni Satanas ang kakayahan ng ating tagapagligtas. Bagamat siya'y Diyos, pero nasa anyo siyang taong nakakaramdam ng panghihina. Amen. Sapagkat kung alalahanin po natin dito, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hindi siya kumakain o inom ng tubig. Pero alam ni Satanas na ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus Christ, sapagkat meron siyang gagawing pinakamahalagang bagay na dapat niyang pagtagumpayan at gagawin para iligtas ang tao. Amen. Pero dumating si Satanas, tinukso niya ang ating tagapagligtas para pag nagkasala si Kristo, wala nang magliligtas pa sa atin. Amen. Kaya yan po si Satanas, mga kapatid, kahit ang katotohanan ay kinu-question niya. Pero sa gabing ito, mga kapatid, napakabuti po ang Diyos, sapagkat ang katotohanan ay kailanman ay hindi madadaig. So, yun nga no, ang nais ni Satanas ay magkasala ang tao. So, ulitin ko po mga kapatid, ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay siyang kalooban ng Diyos Ama. At ang kanyang pagpaparito mga kapatid upang lupigin si Satanas. So, number 1 po, paghahanda sa kanyang paglilingkod sa Diyos Ama.
So anong ginawa ng ating Panginoon? Siya po ay nag-ayuno. Amen. Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Kung mapapansin niyo po ang talata, mga kapatid, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. At sa panahon na yan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-ayuno. Amen po. Mga kapatid, alam niyo po ba ang layunin ng Diyos dyan ay sadyang kalooban niya na tuksoin ang ating tagapagligtas. Kung paano si Adan dumating sa panahon na yon, ay dumating din si Satanas upang magkasala si Adan at masira ang buhay ni Adan. Amen. At malungkot ang ating Panginoong Diyos. Pero sa pagkakataong ito, magpapansin po natin na talagang kalooban ng Diyos na dalhin ang ating tagapagligtas sa ilang na sa katawang bilang isang tao ay nanghihina. Biruin niyo po yan, isang araw ka lang hindi kakain. Alam niyo po ba, pag ako di makakain, nung hindi pa ako believers, naku, tinutupak na ako. Hindi mo na ako makakausap na maayos. Paano pa kaya? 40 days and 40 nights. Hindi kumakain at umiinom ang ating Panginoong Hesukristo. Dumating si Satanas. Pero alam niyo po, ang layunin ng Panginoon, upang lupigin si Satanas. Amen. So, may talata po sa banal na kasulatan na magpapaalala po sa atin kung paano po may larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang ginawa diyan sa Matthew chapter 1 at chapter 4 verse 1 and 2. Ang sabi po ng Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumapasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. So ang lahat ng nagiging may kaugnayan kay Adan, nagkakaroon ng pagkakasala ang tao. Verse 15 ng Romans chapter 5. Subalit magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo. Verse 17. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, kung ang unang taong si Adan, sa kanyang ginawang pagsuway, nagkasala ang tao. Ngunit sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang katwiran, nilupig niya si Satanas. Amen. Sa verse 18 to 19, at kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpamawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, kung si Adan ay mahina at dulot ng kanyang kahinaan at kakulangan ng katapatan sa Diyos, hindi niya pinakinggan ng Panginoon.
Nakinig siya kay Satanas. Pero dahil nga ang ating tagapagligtas ay totoong Diyos, Diyos ng katwiran, na kung saan sinabi niya, ang pagkain niya ay tapusin ang ipinag-utos ng Diyos Ama sa Kanya. Dito ipinakita po ng ating tagapagligtas kung gaano po siya nagiging matuwid sa kabila po na siya ay nasa anyong tao. At sa pamamagitan ng kanyang katwiran, marami po napawalang sala. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 21 hanggang 22, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Hallelujah, purihin ang Panginoon. So mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa paghahanda niya bago siya mag-ministeryo ay ang salitang ayuno. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, sa Lumang Tipan, ang salitang ayuno ay isang pagliligtas. Ginagawa ito ng mga Israelita para sila ay mapatawad ng pagkakasala. At sa kanilang pag-aayuno, kailangan silang maghandog ng pagkain sa Diyos. Pero kakaiba po ang ginawa ng ating tagapagligtas rito. Amen. So, sa Leviticus chapter 23, verse 26 to 27, ang sabi po rito, sinabi pa rin ng Panginoon kay Moises, ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon, ng iyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. So dito po makikita po natin na may nakatakdang buwan at araw ang Diyos para sa pagliligtas. At binanggit nga niya itong pag-aayuno sapagkat ito'y araw ng pagtubos sa kasalanan. Ngunit kung papansinin po natin, ang taong nag-aayuno ay yun yung mga taong nagkakasala sa Diyos. Pero bakit kaya si Jesus Christ ay nag-ayuno? Wala naman siyang kasalanan. Mga kapatid, nag-ayuno ang ating Panginoong Hesukristo upang patunayan na siya ay matuwid at siya'y karapat-dapat na iligtas ang tao. Sa kanyang paghahanda bago siya magministeryo, nag-ayuno siya upang ihandog ang kanyang sarili bilang preparasyon na iligtas niya ang tao. Amen. At kaya nga dumating si Satanas Kasi alam ni Satanas nang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay banal na hakbang upang pasimulan ang ministeryong ipinaggawa ng Diyos Ama sa Kanya. Bilang katuparan na ang kaligtasan ay magsimula na. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid. Dumating si Satanas upang tuksuin ang ating Panginoong Hesukristo para siya ay magkakasala. At pinatunayan ng ating Panginoon na siya ay tapat at matuwid sa ating Diyos Ama. Ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo kung gaano po kasagana ang kanyang kagandahang loob sa atin. Mga kapatid, kung basahin po natin ang Hebrew chapter 10, verse 5 and 6, na ma-inline po ito sa Leviticus chapter 23, verse 27, kung paano may maghandog sila ng pagkain. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po pagkain pisikal ng kanyang ihahandog. Mismo ang kanyang katawan. Hebrew chapter 10, verse 5 to 7.
Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sunugin ay hindi mo na sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinahanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Dito po makikita po natin mga kapatid, na ang pag-ayuno ng ating Panginoong Hesukristo ay isang uri ng paghahandog para gawin niya ang pagliligtas. At dito po, natin makikita na siya'y katuparan ng mga propesya patungkol sa kanyang pagdating. Tingnan niyo po, naka-highlight po dyan yung ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. No? Awit chapter 40 verse 7 to 10. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto na sa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipagsasabi. Di ko inilihim. Hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Amen po. So mga kapatid, makikita po natin dito, no? Na ang ginawa ni Kristo ay isang katuparan na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Ama, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak nang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ipinakita po sa talatang ito na si Kristo ang katuparan. Si Kristo ang siyang maglalarawan kung paano sundin ang tunay na ganap na magpagkakilala at pagsunod sa Diyos, na siya namang ating magiging salamin sa buhay na ito. Amen. So number 2 po, pagsasagawa. Dito po makikita po natin sa verse 4 po, na kung paano isinagawa ng ating Panginoong Hesukristo ang katotohanan patungkol sa buhay na ito. So, meron pong tinatawag dyan na pagsasaway. Matthew chapter 4, verse 3 and 4. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dito po mga kapatid, sinasaway ng ating tagapagligtas si Satanas. Kung paano isinagawa niya ang mga bagay na nakasaad noong una pa man. Kung papansin po natin ang salitang nasusulat, ito po'y naisulat na noon pa man, naisabi na noon pa man, at inulit lang ito ng ating Panginoong Hesukristo bilang pagpapatunay na ang salita ng Diyos ay noon pa man ay nagaganap na. Amen. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, ang sabi po dyan, tinuruan nga kayong magpakumbaba
ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, pinalalahanan ng ating tagapagligtas si Satanas. Bilang isang tao, inilarawan ng Diyos ang salitang magpakumbaba. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, dito makikita natin sa talatang ito na ang taong nagsasabing siya'y nakakilala sa Diyos, nawa ma-reflect natin ito ngayon. Si Kristo po ay anak ng Diyos. Pero kung makikita po natin sa kanyang ginagawa, meron po siyang pagpapasakop at pagpakumbaba. Amen. Kung tutuusin po mga kapatid, kung nagiging makasarili lamang ang ating tagapagligtas, pwede niyang gawing tinapay yung bato. Amen. Dito po, ipinaalala po ng Diyos sa buhay ng bawat isa na hindi lamang tayo nabubuhay para sa pangsarili lamang natin. Tulad ni Kristo, bilang isang tao, pinakita ng ating tagapagligtas ang katotohanan ng may pagsunod at pagkakilala sa Diyos. Kumilos siya ng isang taong umaasa sa Diyos Ama. Hindi gumawa ng kanyang sariling kagustuhan, bagamat may kapangyarihan siyang gawin niya ito. Pero ipinakita ng Diyos po rito mga kapatid, na noon pa man, itinuro ng Diyos ng tao ay hindi lamang ito mabubuhay para sa sarili niyang kagustuhan ng kanyang sariling laman. At kung makikita po natin dito, pinantulot ng Diyos ng tao ay magutom upang matuto siyang lumapit sa Diyos. Upang ipaalala ng Diyos na wala siyang magagawa kung ang kanyang katawan ay nagiging mahina. Amen. Mga kapatid, ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin, tulad ng ginawa ng ating tagapagligtas. Dinemonstrate niya ang katotohanan patungkol sa buhay ng isang tao, tulad niya na nagkatawang ng tao. Siya'y nagpakumbaba sa Diyos. Ginawa niya ang tunay na diwa ng may pagkakilala sa Diyos Ama. Na hindi ang pangsariling kagustuhan ang kanyang sinusunod, kundi ang salita na inuutos ng Diyos na kanyang gagawin. Amen. Kung mapapansin po natin rito mga kapatid na ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Na kung saan mas pahalagahan natin ang salita ng Diyos na siyang nakakabuti sa buhay natin. Hindi lamang yung mga bagay na para sa ating sarili lamang. Hello? Naitanong ba natin ang ating sarili nung tayo tinawag ng Diyos? Tulad ng ating tagapagligtas, na kung paano sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama, ang hindi ang kanyang sarili. Tayo, naglingkod ba tayong may katapatan sa Diyos? May pagkakaisa tulad ng ating tagapagligtas at ang Diyos Ama ay may pagkakaisa? Dala-dala ang katotohanan ng isang buhay ng isang tao kasi si Kristo ay naging tao nga. Siya'y tao nga. Yang sabi nga ng Hebrew chapter 2, verse 14, may laman at may dugo. Dito ay nilarawan ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na diwa ng pagkikilala sa Diyos ay hindi lamang tayo nabubuhay para sa sarili nating laman, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos na kung saan siya ang ating buhay. Siya ang ating patnubay.
Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating lakas. Mga kapatid, hindi po kapuri-puri at kalugod-lugod sa Diyos na sa panahong tayo mahina na at wala nang magawang ating katawan, saka pa tayo makakakilala sa Panginoon. At yun ang kadalasang nangyayari sa buhay ng isang tao ngayon. Pero kung siya'y sagana, nasaan ang Diyos? Dito ay pinakita po ng ating Panginoon Jesucristo na kahit siya'y dumaranas ng hirap, gutom, umaasa pa rin siya sa Diyos na mabigyan niya ito ng kalwalatian at mapatutuhanan niya ang katotohanan patungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Tayo kaya? Napatunayan ba natin sa ating sarili na tayo mga anak ng Diyos tulad ng ating tagapagligtas? Na walang ibang nagiging laman ng ating puso't isipan, kundi sundin ang kalooban ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. O baka nagiging makasarili tayo? Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin at siya mismo ang gumawa para wala tayong magiging may dahilan pa na kung paano tayo ay parusahan ng Diyos sapagkat mayroong nagpatotoo nito, mayroong nag-demonstrate nito. Hello? Marami po ako nakakilalang nagsasabing siya'y Kristiyano, nagsasabing siya'y anak ng Diyos, pero sa pamumuhay niya, lalo sa pribadong buhay, hello? Hindi mo makita ang katotohanan na nagsasabi siya'y na kay Kristo. Ang ating tagapagligtas ay isang Diyos. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao upang i-demonstrate ang katotohanan na nagsasabing tayo'y nakakilala sa Diyos bilang sa Kanya. Tinuruan niya tayo ang katotohanan ganito, ang pagsunod at tunay na pagkakilala sa Diyos. Amen. Sa ating pagmiministeryo, mga kapatid, pinahalagahan ba natin ang isang diwa ng pagpapalakas ng espiritual? O baka ang ginawa natin, inuuna natin ang ating sarili. Nagiging demand po tayo. Nagiging reklamador. Maraming dahilan. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi ganon. Tingnan mo po ang ating tagapagligtas. Siya'y hindi nagkakasala, pero siya'y nag-ayuno. Tayo kaya? Nag-ayuno kaya tayo habang nagmi-ministeryo sa Diyos? Inaalis ba natin yung mga bagay na pangkatawan? O baka ginamit na lang natin ang ministeryo para tayo ay purihin o hindi ang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin. Tulad ng ginawa ni Kristo. Yun naman talaga ang layunin ng ating tagapagligtas. Na kung paano siya ang salita ng Diyos na nagsasabi sa mga alituntunin na dapat gawin ng tao, pero hindi ito nagawa ayon lang sa kasulatan. Di mo ba sinabi ng Romans chapter 8, verse 3? Dahil sa kahinaan ng tao, hindi nagiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Pero ang ating Panginoon nagkatawang tao upang i-demonstrate ang katotohanan ng pagsunod sa Diyos. Na walang ibang pahalagahan kundi ang kalooban ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Lakas, buhay, pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, at pagkakaisa. Nawa po mga kapatid, sa talatang ito ay mapaalahanan tayo ng Diyos. Romans chapter 4, verse 17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin,
Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ito. Hindi tungkol sa pagkain at inumin. Ito'y patungkol sa matuwid na pamumuhay. Tanungin natin ang ating sarili. Nagiging matuwid ba tayo o nagdala ba tayo ng katwiran? Baka mamaya nagdala tayo ng pagkatisod sa kapwa natin. Nagdala ka ba ng kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod ng Diyos? Baka puro lang tayo reklamo. Puro tayo kwenta para sa ating sarili. Hello? Mga kapatid, masakit ang katotohanan. Pero ito'y napakabuti sa atin. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 6 verse 13. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parihong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Baka sa ating paglilingkod, ang pinahalagahan natin ay pagkain. Di ako sisimba. Wala akong almusal. Hindi ako nakapagkape. Hindi ako sisimba, wala akong pang eyebrow. Wala akong magandang damit. Mga kapatid, hindi ganoon ang paghahari ng Diyos. Hallelujah. Ang ating katawan ay para sa paglilingkod sa Diyos. Baka ano-anong pinagagawa natin sa ating katawan? Immoralidad. Alam niyo po ba salitang immoralidad? Nakakahiya, di po ba? Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Pero paglabas, makita mo sa kanyang pribadong buhay, nasaan na? Nasaan na ang nakita kong sister, brother sa church? Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay makatotohanan. Yung sabi nga ng mga ngaral chapter 12, verse 13 and 14, no? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang kalooban. Sapagkat yun ang buong katungkulan ng tao. Sa lahat ng iyong ginagawa, masama man o mabuti, hayag man o lihim, pagsusulitan natin yan sa Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nire-review ko po ang lahat ng pagkukunwari. Hallelujah. Hindi makukuha sa pagkukunwari ang ating Panginoon. Ang titingnan ng Diyos ay hindi panlabas, kundi dito po. Mga kapatid, makinig po tayo sa paalala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Narito si Kristo. Inilarawan niya ang katotohanang may pagsunod sa Diyos. Amen. Romans chapter 13, verse 14. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Ginawa kaya nating sandata ang ating tagapagligtas sa panahon tayo'y may suliranin sa buhay? O baka alak ang ating nilalapitan? Amen. Init ng ulo. Galit. Dito po, ipinaalala ng ating Diyos na buhay. Kung talagang tayo'y nasa Kanya. Kung paano po ang ating Panginoon Hesukristo ay nagiging tagapagligtas sa atin. Nais po ng Diyos
ng ating tagapagligtas ay gawin nating sandata sa lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. So ulitin ko po. Matthew chapter 4, verse 4. Ngunit sinasabi ni Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, sa panahong ito, ang ating tagapagligtas ay nakipagdebate kay Satanas. Amen. Ginamit ng ating Panginoon ang salita na itinuturo niya sa atin. Hallelujah. Bilang pagpatunay na makatotohanan ng salita ng Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, bago dumating ang kautusan, ang salita ng Diyos, si Kristo, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, sa pamamagitan na nalikha ang lahat ng bagay. At sa panahon natin ngayon, ipinangaral ang salita ng Diyos. At ito po'y nagpapaalala sa atin na sa bawat nagsasabing sumampalataya siya sa Panginoon. Sa bawat pagkakataon na tayo'y tuksuin ng kaaway o anumang gawa ng kaaway, dapat gamitin natin ang salita ng Diyos na itinuturo niya sa atin. Amen. Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 6, verse 13 hanggang 17. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayong ibigkis sa iyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita sa kapayapaan. Mga kapatid, sa buhay kaya natin, naipabuhay kaya natin ito? Dala-dala ba natin ang katotohanan? Ang pangangaral patungkol sa kapayapaan? Baka mamaya, pag may gumawa sa atin ng mga bagay na nakakaupi na sa pagiging tao, nakakalimutan na natin na tayo pala'y lingkod ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang ating tagapagligtas, kahit si Satanas, pinangaralan niya. Si Kristo na unang nilikha ng Diyos ay natutong magpasakop. Pero si Satanas, may kapangyarihan din siya sa Satanas. Nagpasakop pa siya sa Diyos. Gusto pa nga niyang lamangan ang Diyos. Pero sa puntong ito, mga kapatid, pinalalahanan niya si Satanas na noon pa man tinuruan na niya ang tao na matutong magpakumbaba at umasa at mabuhay sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. At sa buhay po natin, mga kapatid, naipamuhay ba natin ang katotohanan sinasabi sa Ephesians chapter 6? Bit-bit ba natin ito sa panahon tayo ay harap ng pagsubok at paghahanlag ng kaaway? Baka nakalimutan po natin ito. Nagawa ba natin pangaralan ng mga taong nagdulot sa atin ng sama ng loob? O baka tinalikuran na natin ito at isinumpa? Amen. Mga kapatid, lagi po nating tandaan, hindi po tao ang kalaban natin, kundi diablo. Espiritu sa himpapawid ng kasamaan. Hallelujah. Verse 16 to 17, lagi ninyong gawing panangga ang panampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ito'y katotohanan, mga kapatid, na si Kristo man ay nagpapahayag
bagamat siya ang salita ng Diyos. Hindi po yung basta-basta na tinutukso lamang ating tagapagligtas. Kaya nga kung papansinin po natin, kung tapusin po natin yung talata na yun, ang sabi niya, nasusulat na paglilingkuran mo ang iyong Panginoon. Amen. Kaya lumaya si Satanas. Ngayon, kung gusto nating lumaya si Satanas, gamitin natin ang salita ng Diyos sa lahat ng ating area ng ating buhay. Hallelujah. John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kaya po mga kapatid, kung tayo ay nasa buhay spiritual, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung mapapansin po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagtatanim para sa kanyang sariling laman. Kundi, nagtatanim siya ng spiritual na bagay para sa ikabubuhay nating lahat. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, kung si Kristo ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, pangawakan natin ito. Mamuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang napakainam na kapamaraanan sa buhay ng isang taong nakakilala sa Diyos. Mga kapatid, lagi nating tandaan, sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 1, na ang salita ng Diyos ay hindi na itinanim sa tapyas na bato. Ito po'y itinanim sa puso ng tao. At ito po'y mababasa sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen. Kaya wala tayong may dahilan sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa bawat pagkilos natin, bawat pang-uugali natin, yun ay ikaw. At hindi mo kayang linlangin ang katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos, pero sa pamumuhay mo ay taliwala sa katotohanan. Mga kapatid, magising tayo sa katotohanan. Sapagkat kung papansinin natin ang panahon natin ngayon, grabe. Alam niyo po ba, bawat buhos ko ng tubig, sabi ko, Lord, maraming salamat. Sapagkat mayroon pa kaming tubig na gagamit na mag-iibsa ng aming naranasang init. Mga kapatid, nung ako'y maliit pa lang, sa lugar po ng Davao, nagkakaroon po doon ng El Nino na 8 buwan na hindi umuulan. Biruin niyo po yung Marsman, plantation ng saging, pinasok na namin yan para may makain kami. Yung tubig, naku po, kahit saan na kami makakarating, makaligo lang. Sabi ko nga, Lord, maraming salamat na kahit sa tindi ng init, mayroon pa rin kaming naiinom na tubig. Mayroon pa rin nakakain. Napaalalahanan ng Diyos ang bawat isa. Ang init kaya, ngayon sa impyerno kaya? Ganito kaya ang init doon? Hallelujah. Mga kapatid, magpakatuto tayo. Sundin natin ang ating Panginoong Jesucristo na gumawa personal na halimbawa upang ipakita ang totoong pagsunod at pagpapasakop sa Diyos.
kahit siya ay Diyos. Amen. Conclusion po. John chapter 5 verse 24. Pakatandaan din niyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ngayon mga kapatid, patunayan natin na sumampalataya tayo sa Diyos at ang ating tagapagligtas. John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Application po. John chapter 14 verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Mga kapatid, isa lang naman ang naging kahinaan ng tao. Kapag siya'y nakaranas ng pagsubok sa buhay na ito, kung kulang siya sa panampalataya sa Diyos, siya ay mayayanig. Pero kung totoo ang ating panampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, magtiwala lang tayo. Hallelujah. Mga kapatid, alam niyo po ba, nung nakarang araw, ipatutuo ko lang to nung na-stroke si Papa. Doon pa lang sa bahay, sabi ko, Lord, batid niyo po ang sitwasyon. Nung nakita ko si Papa doon, sabi ko, pero purihin ng Panginoon yung doktora namin. Biruin niyo po yan, di natataranta. Bagamat ako'y nag-aalala nito kasi nahihilo na siya nung umaga. Sabi niya sa akin, pa, huwag ka munang umalis, nahihilo ako. Maya-maya, tumawag si Mama, oh. Si Papa daw na-stroke. Pero grabe talaga ang wisdom na binigay ng Diyos sa asawa ko. Sabi niya sa akin, bumili ka ng lasartan. Ay aspirin. Pumunta siya doon, ako pupunta naman ako sa butika. So, yun nga, pinainom si Papa. Nagkita pa kami dito sa emergency. Nung nakita ko si Papa, nagiging maayos na yung lagay niya. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Dinalaman siya sa pero panigurado lamang yun kung mayroon bang pumutok sa kanyang ulo. Pero doon pa lang, pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, lahat ay posible. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Pastor. Sige po, sa gabi pong ito ay tandaan po natin palagi, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Kung mahalaga ang pagkain, pahalagahan din po natin ang salita ng Diyos. Ang pagkain physical, nagpapalakas ng physical. Ang pagkain spiritual, yung salita ng Diyos. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Balikan ko yung sinabi ni Pastor Tirso, the John 3:16. Bakit naging John 3:16? Yung title niya. Alam niyo po ba, walang maliligtas kapag hindi niya napakinggan ang salita ng Diyos. Romans 10:17. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya. At kapag sumampalataya ang isang tao, tiyak maliligtas. Amen po ba? Kaya po, in connection sa buhay natin, mahalaga ang salita ng Diyos. Huwag nating pababayaan ito. Araw-araw, basahin natin. Dili-dilihin natin to araw at gabi. Nang sa gayon, matupad natin at giginawa tayo at magtatagumpay sa buhay natin. Sa gayon, may papahayag din natin ito sa iba. Kasi tayo naligtas na tayo eh. Sa pamamagitan ng salitang narinig natin. Nakita niyo kung paano ang Diyos namuhay siya. Sa pagsunod sa sinabi, lahat ng sinabi ng Ama, yun ang kanyang ginawa. Kaya sa atin, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, araw-araw, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, araw-araw, yan po ay makakatulong po sa atin at makakatulong din sa iba. Amen po ba?
Kaya pahalagahan po natin ang salita ng Diyos sapagkat sa pamamagitan niyan ay marami pa ang maliligtas. Alam niyo po ba, ang pagpunta namin doon sa Binalonan. Bulinaw, baligtad. Nabaligtad na, Bulinaw, Binalonan. So sa Bulinaw, ang nakikita ko po doon, kailangan po talaga nating magpahayag ng salita ng Diyos. Saan man tayo dalhin, sabi ng Bible, season or out of season, preach the gospel. Pag sinabing gospel, word of God, patungkol kanino? Kay Kristo, na siyang nagliligtas. At ang kasalitang ipinapahayag natin ay kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. And that is the gospel, the word of God.